Good morning! Kumusta po kayo? Ayan, huwag niyo po munang ilipat ha. Let me share to you blessings from God's Word po. Ayan, so from Mark chapter 14 verses 3 to 9 po. Let me read to you verse 3. And while he was at Bethany in the house of Simon the leper, as he was reclining at the table, a woman came with an alabaster flask of ointment of pure nard, very costly. And she broke the flask and poured it over his head. So, binasag niya po itong daladala niyang pabango at ibinuhos sa ulo ni Jesus. Ngayon, ano po ang naging reaksyon ng mga tao na nakakita nito? Verse 4, there were some who said to themselves indignantly, take note of that word po, hindi nila ito nagustuhan. Why was the ointment wasted like that? So, para sa kanila, isang malaking aksaya ang ginawa ng babaeng ito. Verse 5, ano pong reason? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. So, yan po yung kanilang dahilan kung bakit sila nang hinayang, kasi napakamahal. Yan. So, sabi nila sa halip na binasag ito, sana binenta na lang at itinulong sa mga mahihirap. So, talagang nang hinayang sila na binasag lang ito ng babae at ibinuhos kay Jesus. At hindi lang po itong ginawa nila. Sabi dito, and they scolded her. Ayan, pinagalitan nila yung babaeng ito sa kanyang ginawa. But verse 6, tingnan po natin, ano yung naging response ni Jesus. But Jesus said, leave her alone. Why do you trouble her? She has done a beautiful thing to me. Ayan po, ganda ng ginawa ni Jesus. Pinagtanggol niya yung babae. For what reason? Sabi niya, for you always have the poor with you, and whenever you want, you can do good to them or for them. But you will not always have me. She has done what she could. She has anointed my body beforehand for burial. And truly I say to you, whenever the gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will be told in memory of her. Dito po sa kwentong ito, makikita natin na pinuri ni Jesus ang ginawa ng babae na itinuturing ng iba na waste or aksaya. Yan. Ibig sabihin, nagustuhan po ito ni Jesus. Bakit po? Yan, nagustuhan ito ni Jesus. Una pong dahilan na nakikita ko dito ay yung handog po ng babaeng ito ay nagpapakita po ng pagkilala niya sa infinite worth ni Jesus. Walang kapantay na halaga ni Jesus. Pangalawa, makikita din po natin dito na yung kanya pong devotion sa Diyos ay it takes precedence over any other things po sa kanyang buhay. Yan po, number 1, priority po yung kanyang devotion sa Panginoon. Pangatlo, makikita din po natin dito na itong kanyang handog na ito ay nagpapakita po ng kanyang pananampalataya doon sa redemption na gagawin ni Jesus Christ sa cross para po sa mga taong makasalanan, at kabilang po siya dito. So napakaganda po ng ginawa nung babaeng ito. And ito pong ganitong pabango ay ginagamit po noong unang panahon sa dalawang bagay lamang. Una po, ito ay ginagamit ng isang dalaga sa kanyang wedding. Ayan. At pangalawa, ginagamit po ito sa burial. And ito pong ginawa ng babaeng ito ay kinomend. Pinuri po ng ating Panginoon, nagustuhan niya. Because sa verse 8 po, sabi ni Jesus Christ, ito po ay naglalarawan sa kanyang palapit na kamatayan doon sa krus para sa kasalanan ng sanlibutan. And again, ito po ay expression ng faith ng babaeng ito kay Jesus Christ as Lord and personal Savior. So ito po ay tumutukoy sa gospel, sa mabuting balita na ang mga tao po na katulad natin ay mayroong pag-asa sa buhay na walang hanggan sa pamagitan po ng pananampalataya kay Jesus Christ na namatay sa cross, nilibing at muling nabuhay at ngayon po ay nasa kanang luklukan ng Diyos sa kalangitan, naghahari, na mamagitan po para sa atin, and naghahanda po ng tirahan doon sa langit, at
someday babalik po para tayong mga sumasampalataya sa Kanya ay Kanyang kunin at isama sa Kanyang walang hanggang paghahari. So, ang tanong po, ngayong umaga sa ating lahat, paano natin pahalagahan si Jesus sa ating buhay? Alam niyo po, napakagandang example itong ginawa ng babae na pwede po nating sundan. Una po, pahalagahan po natin ang Panginoon sa ating time. Yan. Mag-spend po tayo ng time sa Panginoon, to be alone with Him in prayer and His Word. Maging intentional po tayo, ibig sabihin, isang tabi natin yung ating mga work, yung ating mga kaabalahan, at bigyan po talaga natin yung ng panahon, yung time natin sa Panginoon to fellowship with Him. And ito po ay napahalaga sa ating growth, sa atin pong relationship sa Panginoon. And then, pangalawa po, may pakita natin yung ating pagpapahalaga sa Panginoon sa pamagitan ng paggamit natin ng ating talents and gifts. Yan, tayo pong lahat ay pinagkalooban ng talents and gifts at marapat lang po na gamitin natin ito to honor the one who entrusted it to us. And then pangatlo, yung mga treasures po natin. Yan po yung mga munting halaga na ating kinikita, yung mga munting ari-arian na ipinahiram po sa atin ng ating Panginoon. Gamitin natin to for His glory, for the advancement of His kingdom, for the spread of the gospel. Paano po maging faithful po tayo sa ating pagbabalik ng tithes? Ito po yung 10% ng lahat ng ating income. Maging generous po tayo sa ating giving at mag-support po tayo sa missions. And then pang-apat po, opportunities. Yung mga opportunities po na yan ay galing sa ating Panginoon, hindi po yan accident. Yan po ay providence ng Panginoon and binibigay niya sa atin yan for a purpose. Meron pong dahilan. And I hope every one of us, saan man po tayong karera ng buhay, tayo man po ay mga empleyado, nagninegosyo, ano man pong trabaho ang pinaglagyan sa atin ng Panginoon, I hope we serve our purpose. And po, maging blessing tayo, maging light po tayo, maging salt, maging daan po tayo ng iba ay makakilala sa ating Panginoon. Tandaan po natin, yung good deeds po natin prepares the heart of the people around us for the gospel po, yung ating good deeds. And then, panlima, yung atin pong totality, yung atin pong life. Yan po, ipagamit natin sa ating Panginoon, yung mga panahon na meron tayo dito sa mundong ito, paggamit po natin para maging kasangkapan po tayo for the spread of the gospel and the expansion of God's kingdom on earth. Dalangin ko po na ang Diyos ay maitaas sa ating buhay, na siya po ang maluwalhati sa pamamagitan po ng pagbibigay natin ng ating pinakamainam sa Kanya, dahil siya po ay karapat-dapat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Blessed day po sa ating lahat.